Ang Team Buhay Via ay naglagay ng 5 sasakyan sa layo na 500 kilometro mula sa lungsod kung saan magsisimula ang ating palabas. Ang mga kalahok ay pipili ng tigi-isang kotse. Makikita lang ang isang bahagi nito at malalaman ang presyo. Tanging si Vyacheslav Ismailov, ang host ng palabas, ang nakakaalam ng mga sira at problema ng mga sasakyan at siya rin ang magbabantay sa mga kalahok habang naglalaro. Dahil ang kanilang misyon ay magmaneho ng 500 kilometro pa uwi gamit ang napiling sasakyan at pagkatapos ay maibenta ito ng una at hindi bababa sa presyong binili nila. Siyempre, maaaring magkaroon ng mga problema ang mga kalahok habang nasa biyahe. Kung mangyari yon, maaaring tawagan ng kalahok ang host upang pumunta at kung papala rin, ayusin ang sasakyan kapalit ng 10,000 rublo na idadagdag sa presyo ng kotse. Ang unang makabenta ng sasakyan ay makakakuha ng buong halaga nito at dagdag na 100,000 rublo habang ang talo ay mawawalan ng lahat. Ang kanyang sasakyan ay sisirain. Lahat ng ito ay ang bagong palabas na Pauwi Sakay ng mga Karag-Karag! Narito na ang ikatlong episode ng Pauwi Sakay ng mga Karag-Karag. Tara! At maaari na nating batiin ang ating mga kalahok sa nakakatuwa at kakaibang ikatlong episode ng Pauwi Sakay ng mga Karag-Karag. Ang unang kalahok natin ay si Sergey, na 25 taon nang nagmamaneho. Bata pa lang siya nagsimulang magmaneho. Sa edad na 7, minaneho na niya ang ZIL ng tatay niya. Kamusta sa lahat? Ang ating pangalawang kalahok ay Sergey rin, pero tatawagin natin siyang seryosa para madali. Regular din siyang nanonood dito. Meron siyang 2 degree, pareho sa larangan ng humanities. Oo nga. Sa tingin mo, makakatulong ba yan sa'yo ngayon? Kasi kailangan mo magtrabaho sa makina. Kalokohan. O sige, simulan na natin. Sige, magtrabaho na kayo. Wala ni isa. Oh, si Seryosa ang unang pipili. O ano, 5 sasakyan ang pagpipilian. Hindi, sigurado. Oh, Interesante. Siguro hindi. Interesante yan. Pero sa totoo lang, titingnan ko muna lahat. sige, hindi. Kaluma ang kotse. Basura rin yan. Siguro, ito na ang pipiliin ko. Bakit? 6 lang ang kumpanyang may kabayo sa logo. Hindi ito Ferrari. Medyo malabo pero tingin ko Kamaz ito. Si Chagin mismo ang nanalo sa Dakar Rally gamit Kamaz. Kaya sa tingin ko, dito na ako magpapasya. Akala mo ba na sa 60,000 rubles ay inaalok ko sa'yo ang isang Cam Azez? Kamaz? Kilala ko na ang mga galawan mo bilang reseller. Baka decommission pa yan o kung saan mo nakuha. Pero tsak, kahit anong Kamaz, makakarating kahit saan. At may benta ang isang Kamaz sa halagang 60,000 rubles. Tingin ko, hindi mahirap yon. Pinipili ko ang sasakyang yan. O bahala ka, kita naman. Oo, halatang humanities ang background mo. Pasok agad ng todo. Pero sa totoo lang, nakita na namin ang mga matalino mong kaibigan. Sige, Seryoga, ikaw naman. Seryoga! O eto, pili ka. May 4 ka pang sasakyan na pagpipilian. Ano to? iPhone ba to? iPad yan. iPad. Parang kay RZV, may plasma TV sa pader na malaki ang diagonal. Dito ba saan? Mag-scroll kanan, kaliwa, pataas. Ayun, ganyan ka mag-scroll. Oo, hindi tama. Talagang nakakailang. May hindi ako maintindihan. Oops, teka, hindi gets ko na. Kilala ko ang grill at mga ilaw na yan kahit sa libo pa at kukunin ko to. Pinipipili mo ba ang sasakyan na ito? Oo, pero ito ang pinakamahal sa lahat na ipinakita. Sigurado ka ba? Oo, pakinggan mo. Sa tingin ko, hindi naman kayo tanga para bumili ng kalat sa halagang 100,000. Siguradong aabot to. Sige, ibig sabihin may ideya na ang mga kalahok kung anong sasakyan ang naghihintay. Pero di nila alam ang kondisyon ng mga ito. O siya mga kaibigan, ilagay at ipadala na ang mga yan. Tara, hanapin natin ang lumang sasakyan. CJ. Kung alam niyo lang kung anong inihanda ko para sa kanila ngayon. Ay, grabe. Ang liwanag dito sa inyo. Ay. Ano tong parisukat? Kailangan ko ba talagang libutin ng kalahati ng syudad para hanapin sasakyan? Sige, base sa mapa, ito nga ang dipo ng sasakyan at dito natin hahanapin ang Kamaz natin. Kamaz. Hindi naman ito yung Kamaz natin. Hindi naman ako magmamaneho ng crane, tama ba? Pero baka meron siyang itim. Hindi. Sige, maghahanap tayo ng Kamaz.
Anong gagawin natin? Tara na. Nakakainis. Sana alaman lang natin kung anong kulay niya. Sa litrato, may itim itong emblem. Ibig sabihin, yun ang hahanapin natin. Talagang inosente si Seryosa. Kamaz pa rin hanap niya. O sige, kailangan na talagang hanapin siya kung saan man. Ayon sa coordinates, mukhang nasa parteng ito ng kwadrado. May nakikita akong parang ganun doon. Siguro yun ang kotse ko. Madaming sasakyan dito. Renault na naman. Ibig sabihin, siguradong may CAM-AS dito. Yung CAM-AS natin na hinahanap natin. Ayun, parang may mga sasakyan ng Via doon. Baka nandun nga, tara tingnan natin. Gusto ko nang makita agad ang CAM-AS para makaalis na tayo. Based sa mapa, dito na ang hangganan ng square. Kaya malamang wala siya rito. Doon tayo dapat pumunta. Oh, parang ito na yung kotse ko. Kailangan ko itong tingnan. Ano kaya? Hindi akin to. Tara, maghanap pa tayo. Itong si Seryoga, marunong talaga. Oo, naghahanap siya ng gazelle. Pero dito sa lugar na to, ang dami nila. Ayan, nandito lang sa tabi. Mukhang pareho nga, kaya kailangan natin tingnan. Sige Via, tinago mo ng husto ang sasakyan kaya napagod ako. Nilalamig na rin ako. Malayong malayo ito sa bulok na kotse. Grabe, bago pa talaga itong sasakyan na ito. Malayong malayo ito sa bulok na kotse. Tara, meron pa tayong isang pasukan papuntang dipo ng mga sasakyan. Grabe, puro Renault. Nasaan ang CAM-AS? Meron ba talaga dito? Ayun, may mga nakaparadang sasakyan doon na parang CAM-AS. Ayun, eto nga pala. Tara doon. Ayun, papalapit na rin doon ng zone ng kwadradong yun. Grabe, wala talagang kahit ano doon. Wala talagang kahit isang sasakyan. Largus, Haval, Renault. Grabe. Tingnan mo. Kamaz. Pareho lang sa nasa litrato. Seryoso. Oo, seryoso. Oo, seryoso. Ito ba ang aking Kamaz? Hindi ka naniwala. Saan niya kaya itinago ito ha? Wala talaga kahit saan, grabe. Nandun yung mga trap ng basura, mga CAM-AS, mga MAZ. Siguradong hindi akin yun. Oh! Ayos mukhang nahanap ko na. Grabe, tinago talaga ni Via. Sana ito na. Sige. Mukhang may pagkakahawig naman. Aakyat tayo ngayon. Titingnan natin kung kumusta siya. Hoy, pare, sandali lang! Opa, eto na ang matagal ko nang hinihintay. Hinawakan na niya mga gazelle ng iba. Na yun, makakatikim siya. Bakit ka ba palakad-lakad dito? Pumunta ako dito para sa kotse ko. Itinago nila ang kotse ko. Anong kotse ang itinago? Itong ito? Hindi mo, kotse yan! Nandun ang kotse mo! Tawag ba? Oh, huwag kang mag-ikot dito! Pumunta ka doon! Sige, ayos lang. Nagkakalat na kayo! Pinapaalis nila ako kahit saan. Grabe talaga. Hindi ko masabi kahit kanino. Kapag umandar na ako ngayon, babagsak ang lahat dito. Grabe kung gaano siya kaseryoso. Delikadong tao yan, sa totoo lang. Galing ito kay Riga. Kamaz. Kamusta? Ito ba ang Kamaz sa tingin nyo? Ito ba ang Kamaz? Oh. Si Vaya rin ay ganun ang tingin na ito ay Kamaz. Ano bang problema mo? Sinasabi ko na nga sa'yo, hindi dapat sobrang bahalang Kamaz. Ba't ako kasama? Oh, ano? Nakaka-interest ba? Oo nga, parang Kamaz. Hindi ako masaya. Inaasahan ko ang Kamaz. Malaking Kamaz. Sige na. Kung anong meron, yun na yun. Susubukan natin. Kailangan natin itong tingnan. Mukhang maayos naman ang lahat. Nasa ayos ang mga gulong, may wiper, at okay ang trunk. Pero di magandang kondisyon. Kaya huwag ko nang buksan. Mas mabuti na ganito. Subukan na nating paandarin ito. Parang sa tingin ko, medyo ingot si Seryosa. Bakit niya pa ulit-ulit sinasabi ang Kamaz? O sementeryo ng mga patay na sasakyan. Siguro, dito nakatago ang sasakyan ko. Nandito rin ang mga bus, mga mabibigat na sasakyan, at ang paggawaan. Oh! Gazelle! Puti! Oh? Parang sobrang kamukhanan sa akin. At may magaganda rin sasakyan dito. Oh, tara, tingnan natin. Ito na yon.
Makikilala ko ang emblem na yan kahit sa 1,000, pati ang pintura niyang may kalawang. Ito na yon, ito ang mahal kong prinsesa, nahanap na kita. Tatalunin natin sila, sana umandar ka pa. Pinakiusapan ako magsalita tungkol sa iniisip ko. Vaya, kakaiba talaga ang mga ganitong pagsubok, lalo na't ikaw ang nag-oorganisa. Nilalamig ako at marumi na ako. Alos mapakaso ako nang wala sa oras. Baliw ka talaga, na-shock talaga ako. Ano, sa totoo lang, si Sir Yoga mukhang hindi rin masyadong matalino. Ano bang ginagawa niya? Nakita niyo ba yung eksenang yon? Inalikan niya ang kalawang. Sige, kalma lang. Madalas kapag nagmamadali, walang naabot, kaya hanapin natin ang Zen. Kailangan mong makuha ang tamang pagkakaayon sa sasakyan. Sige, kalma lang. Pagkakayon sa sasakyan. Sige na, mahal. Kaya mo yan. Ayos. Sija? Tara na, tara na. Sa wakas, unang umalis, nagsimula na ang karera. Sa totoo lang, ayokong magkaroon ng anumang pagkakayon sa sasakyang ito. Malalaman niyo mamaya kung bakit. Kumusta si pangalawang Sir Yoga? Mukhang gumagana naman ang mga sensor. Walang mga sensor dun. Mga ilaw lang yon. Sige na, umandar naman siya. Salamat. Subukan natin kung umandar ba ito. May napupuntahan naman. Tunay na driver. Laging inaayos ang kanyang salamin. Mandar siya. Aba, grabe naman. Akala ko lumilipad siya. Ayos, panalo na ako sigurado. Sigurado na talaga ako dyan. Pero ito, sa totoo lang, medyo hindi malinaw. Kasi si Seryosa ay nauuna na. Medyo kakaiba talaga siyang gumalaw. Grabe, parang nanginginig siya ng todo. Siguro hindi pantay daan, okay lang, kamaz yan. Pero hindi talaga ito gaya ng kamaz. Sige, subukan na natin. Ano? Oo, talagang nakakatuwa dito. Ang daming lubak, ang daming lubak. Grabe, ang lakas ng pag-uga niya. Ano ba tong bulok na kotse mo, Via, ha? Para kung yung lalaki nakasakay sa motoblock, ganito rin ang pakiramdam. Grabe. Hindi ito bulok na kotse. Isa itong dakilang obrang ginawa sa pabrika ng Kamaz. Ikaw naman ang humiling. Diyos ko, saan ba ang labasan? Naiinis na ako. Papayagan ba akong makalabas sa base na to o hindi? Baka mahuli pa ako dito. Ano ba to, Via? Umiinit na ulo ko. Ano ba tong nakakahiya? Nakita niyo ba yon? Ano bang ginagawa ng aktor na yon? Ano ba to? Ano? Ha? Ano? At saka hindi ko maintindihan, saan ba talaga ang labasan dito? Grabe, parang kalokohan na to. Pero parang may nakikita akong daan palabas. Sana yun na yun. Giniginaw na ako at kailangan ko ng pampainit pero di ko makita. Vaya, saan mo talaga ako dinala? Mamaya, kakausapin kita. Tingnan mo, ang kaibigan natin ay totoo pa lang si Raulo. Bukas pa lang bintana niya kaya siya nilalamig. Sobrang hirap tumakbo nito sa mismong asfalto. Hindi ko nga mapatakbo ng 30 kilometro kada oras. O ayan, 4 na po na ngayon. Pero yun na yun, wala na talaga. Naku, kailangan kong lumiko kung saan man. Kailangan talagang lumiko at maghanap ng bagong daan at alamin ang problema. Ayos naman dito. Sige, titigil muna ako. Tara na. Bakit ka nanininig? Ano bang problema mo? Yung hood, kalahati pa lang ang nabubuksan. Grabe, sobrang nanginginig talaga siya. Oo, siyempre, malinaw. Grabe. Baya, may ginawa ka na naman dito. Ano bang nangyari sa mga gulong? Grabe. Grabe, ito na ba ang pangalawang kalahok? Mukhang hindi naman, parang hindi siya yon. Pero sobrang magkahawig ang sasakyan. Si Seryosa, sa totoo lang, ay nangungguna pa ngayon. Pero kung mag-aaksaya siya ng oras sa pagtingin-tingin ng sasakyan,
Maungusan siya ng pangalawang kalahok. Sa wakas, nakaalis na rin ako sa base na to. Hahanap na ako ngayon ng pampainit. At mananalo tayo sa karerang ito. Hindi ito kotse, sobrang panalo ito. Kahit na last pack ito. Oh, bipolar na personalidad. Ito yung kapag okay ka, tapos biglang hindi na. Kayo na bahala mag-desisyon. Lumayas ka, akin ang jacket na ito. Nahanap ko to, akin to. Ayan, mas mainit naman yun para sa akin. Pwede na tayong umalis. Handa na ako at mukha na akong tunay na astig. Sana talaga hindi niya ninakaw yung jacket na yan. Kahit na, ayos lang naman lahat. Ayan, nakaalis na kami mula sa base. Saan ba ako dapat tumungo sa bayan na to? Saang direksyon? Malalaman natin yan habang naglalakbay. Grabe, tingnan mo, syempre, ang dami niyang ginawa dito. Halata na may ginawa sila sa mga gulong na to. Kailangan talaga nating dumaan sa kalsadang lupa. Kasi hindi talaga pwede sa aspalto. 40 kilometro na ganito kalakas ang pagalog. May problema pa sa pinto. Sana hindi ito malaglag. Tara na. Ayan, bumibiyahe na ako papuntang lungsod ng Perm. Ang pinaka-importante, sana sapat ang gasolina ko. Katulad ng dati, wala na naman tayong gamit sa gasel. Noon, parang sa gas pa ito tumatakbo. Pero ngayon, wala na talagang hatak. Nagmi-misfire na ito. Ngayon, mukhang nasisira pa ang alternator. Hindi na napupunta ang kuryente sa baterya. Tama, magaling. Pero hindi lang yan. Sabihin mong bantayan din ang temperatura. Dito na, yan na. Masama yan, ganyan. Ayos. Sige, umandar na tayo. Umandar. Pwede na rin ilipat sa ikatlong gear. Ayos lang. Dito, hindi na masyadong ramdam. Ayos na. Siyempre, hindi talaga ito kamas na sasakyan. Hindi talaga ito, kamas. Sige na nga. Biyahe na lang tayo kung ano meron. Ano ang inihanda sa atin ni Via? Ayos lang naman. Andar lang. Oh, pwede na. Dito hindi na masyadong ramdam, syempre. Ganyan talagang pag-alok dito, alam mo na. Kasi ganyan ang daan. Parang off-road na sakay ng Kamaz. Bakas ng Kamaz, yun masasabi ko. Madali naman itong hugasan. Ayos lang, makakarating tayo. Para yung gilid pa rin. Ayos lang. O ang seryosa na yan, ang dami talagang sinasabi. Hindi ba palagi niyang natatagpuan ang Xenia? Oo, gapang na gapang tayo sa nakakainis na baryong to. Sobrang luma na ng kotse, mainit na at malapit nang mamatay ang baterya at bumibigay na ang alternator. Sawang-sawa na ako. Wala talagang maayos na nangyayari sa lumang kotse to. Bolotong. Pagsisisi ko ang araw na minahal ko ang kotse na ito, pero umaandar naman. Bakit hindi siya andar ng maayos? Baka lang laman yan, puro resort lang. Walang kalambutan, walang mga shock absorber, simple lang, bakalat ikaw lang. Harapan kayo, liko ka ng walang power steering. Hindi mo lang alam kung gaano nito pinapalakas ang mga balikat mo. Kung may mangyari sa iba, boom! At ayun na, tumba na agad ang kalaban mo. Simula pa nung 7 taong gulang ako, tinutulungan ko na si tatay magmaniobra ng mga manibela ng mga gazon at kamas. Ginawa ko lang yun para mas gumaling pa ako. Ibang klase talaga. Grabe si Sir Yoga kung magmaneho. Minsan gusto niya, minsan hindi. Basta, hindi rin basta-basta yon. Oh, ano to? Ha? Ano yan? Naku, nasaan ang bumper?
Nasaan ang bumper ko? Grabe naman ito, naku. Natanggal ang tambutso, natanggal ang bumper. Grabe. Kamas! Naku, paano natin to kukunin? Wala na tambutso, bumper. Putangin na naman, oh. Baka pwede natin subukang hilahin ng ganito. Hindi gagana yan. Kailangan nating umatras. Oh, nakikita ko ng bumper. Ayan na, nagsisimula ng mga problema sa Oka na yon. Na yon, magiging sobrang maingay na sa loob ng sasakyan. Nako, ano ba to? Ano, mag-ooperate na naman tayo, ganun ba? Ano ba to? Yung sasakyan, parang hindi na talaga humahatak. Nagsisimula na tayong uminit, tumataas temperature. Grabe naman. Ayan, nag-overheat na tayo. Putang gina. Ayan, kumulo na. Anong gagawin ko ngayon, ha? Buwisit na kotse, grabe. Ano ba dapat kong gawin ngayon, ha? Hindi ito balde, kundi basura. Yung balde nga natin umandar pa, ito 3 kilometro lang, tapos agad. Via, bakit mo ba ako sinali dito? Kanina lang gustong-gusto niya yung gazelle na yon. Na yon, galit na galit siya. Hindi ko naman siya sinali, siya mismo ang sumali. Ganun ba? Kasi naman, halos buo pa naman, syempre. Oo, ganun ba? Ang trunk dito, syempre, parang sa kamas talaga. Ganito. Oo. Ayos lang. Tuloy lang. Syempre. Tambutso. Hindi lang bumper ang natanggal, pati na rin ang tambutso. Nako, hindi mo talaga may susuksok yan sa trunk. Kailangan natin solusyonan. Gusto ko nang baliktarin, pakiramdam ko kaya kong mag-isa. Di gaya ng Kamaz. Sige, susubukan kong may gawin. Bagay nga ang puting sapatos, syempre. Oo. Salamat, Via. Salamat. Magagamit ko ito. Kung napansin ko lang sana, ito nang mas maaga, syempre. Hindi ko iniwan doon ang mga yon. Si Bunny siguro ang kumalpak dito. Pasalamatan mo siya. Hindi ko maabot, hindi ko magawa. Parang may naisip ako. Pwede akong dumulas pababa. May hukay doon at makakalapit ako. Ayos na ayos talaga. Kita mo, di ba? Ayos lang. Sige, dito pa rin natin ilalatag at susubukan natin. Sa madaling salita, pareho nang nagkaproblema ang dalawang kalahok ngayon. Pero sino kaya ang mas mabilis na makakaayos nito? Ayan, may tubig dito. Palalamigin kita ng tubig, bulok na kotse. May lawa at tubig pero wala pa akong lalagyan. Anak ng tokwa. Napansin ko na. Ang mahalaga, sana walang umihi dito. Amoy beer pa rin. Siguro maganda yung beer dati. Si Seryoga pala ay beer enthusiast pa. Beer sommelier. Imagine, nakilala niya agad ang beer sa amoy pa lang. Timba. Nakakainis ka na talaga. Kailan ba ako makakarating sa syudad? Bahong bulok na kotse to. Paano pa? Ang mga lalaki, kung ano-ano na lang ang ginagawa para makuha, kaya naming gawin ang lahat. Opa! Ang lamig, grabe. Todo akong nadumihan dahil sa kanya, para sa kanya pa. Sige na, inumin mo na.
Inumin mo. Akin. Anong banggo? Anong banggo? Kailangan ko manalo. Tumutulo ang tubo natin. Tingnan mo, wala namang kahit ano. Walang kulang, wala talagang laman. Kailangan nating mag-isip ngayon, kumuha ng tubig at ibuhos dito. Dahil wala talagang laman ng cooling system, ni kahit ano. Ay, si Sir Yoga pala ay atleta pa. O baka naman tinamaan lang siya ng usok mula sa Jazelle. Ay, Dito naman, hindi nang inginig tulad sa kalsada. Bumabigay na. Astig. Yung natanggal yung bumper, syempre. Pati na rin yung tambutso. Grabe talaga yon. Grabe talaga. Parang may kailangan akong lampasan dito pero ayos lang. Andar lang. Ay, grabe. Tambutso. Parang kamas na talaga. Parang tambutso ng kamas. Halos di mo ramdam disbalance. Astig, umalog. Umalog talaga. Ongga. Astig. Sa totoo lang, misaya pa rin kahit dito. Hindi naman malakas syempre pero meron pa rin. Grabe, hindi ko talaga maintindihan kung nakapag-shortcut ba ako o hindi. Grabe, napasubo pa ako sa sablay na kamas na to. Grabe. Sobrang kangit ng coaching to. Hindi totoo yung sinabi kong okay at astig siya. Napasubo ako sa sablay na kamas na to. Kailangan kong magmaneho ng mas mabilis. Mas mabilis pa. Pakiramdam ko, wala naman akong na-shortcut. Saka, palaging may mga liko. Grabe. Oo, si Seryosa ay nag-shortcut. At ngayon ay bahagya siyang nauna. Pero ang dami niyang technical na problema. Kumusta naman ang ating atleta? yung 1.5 litro, syempre, kulang talaga yon. Tungkol sa 1.5 litro, sana naman tubig ang tinutukoy niya, di ba? Sana sapat na, hindi na tayo titigil. Sige, pero kailangan na natin pumunta sa highway. Kailangan natin pumunta sa highway. Pero hindi ito kotse, kundi isang kapalpakan lang. Sige, kalma lang. Kalma lang. Talagang kakaiba ang daan dito. May paahon, preno, tinitingnan natin ang preno, mukhang gumagana naman. Ayos lang. Sige na! Ano? Bakit lagi kong kailangang hanapin ang mga kotse mo habang lubog na lubog sa putik? Ano ka ba? Mahilig ka ba talaga sa putikan? Mamaya, babalikan kita. Pakinggan mo, sobrang agresibo niya. Eh ano ngayon kung mahilig ako sa putikan at off-road? May masama ba doon? Mga mahal ko, tingnan nyo naman ang lawak ng mga bukirin. Umaabot hanggang sa dulo ng Tangaw. Talagang agrikultural ang bansa natin, mga pare. Parang kanta lang talaga. Kapag lumabas ka sa bukirin, may tumutubong ray, kukuha ka lang ng isang uhay tapos amuin mo. Ang bango ng tinapay, mga pare, kakaiba talaga. Oo, napakalawak na nating bansa. Mahal ko siya ng buong puso ko. Malapit na tayong manalo. Ramdam ko yon. Malapit na akong manalo. Tagumpay ito. Naamoy ko na. Tama, nakakaramdam si Seryoga ng amoy, pero di pa tiyak ang amoy ng tagumpay. Si Seryoga nangungguna ngayon, papasok na siya sa highway. Ayan, ang highway. Ayun, umalis na tayo. Ayos. Sige, nagsimula na ang laban. Ito na yon.
Kumulo na naman. Hanggang kailan ka pa ba kukulo ng ganyan? Naku, ngayon direkta nang tumatagas mula sa tangke. Pinipiga palabas ang tubig. Wala bang amoy ng beer dyan? Ay, naku! Sige. Oo, parang nakalabas na tayo sa highway. Malapit na ang sibilisasyon. Kailangan subukan nating ikabit ang bumper. Pero teka, hindi pa pala. Hindi ko na ikakabit ang bumper. May zip tie ba kayo dyan? Kailangan ko may dikit ang plaka. Bawal kasi bumiyahe sa highway nang walang plaka. Meron ba kayong mga zip tie o kahit ano pa dyan? Meron pa bang iba? Kasi baka huliin ako ng pulis tapos na agad. Oh, salamat. Salamat mga pare. Sino? Hindi mama pare, si V ang dapat pasalamatan, di ba? Sige, ayos lang. Hindi natin nilalabag ang mga batas trapiko, di ba? May plaka ba? Pwede na umalis. Ayos. Ayos ha? Ayos ha? Ayos Ayan, lumilipad na ako. Papunta sa perm. May isang pinakamalagang bagay. Nauubos na ang gasolina ko. Sayang, dapat kinuha ko na lang talaga kay V ang tablet at ibinenta ko sana kahit saan. Sana ngayon may gasolina at pagkain pa ako habang naglalakbay. Dito talaga ako nagkamali. Hindi na talaga kaya. Sa singaw na lang tayo umaandar. Ayan, pababa tayo. Neutral lang. Mapapalamig muna tayo. Sandali. Kaunti na lang talaga natitira. Nagsisimula nang magreklamo ang kotse ko dito. Wala na talagang gasolina, ubos na. Malapit na talaga ako mauubusan, sa singaw na lang tayo aabot. Wala na ring laman ang cooling system, mag-overheat na naman. Hindi, si Sir Yoga hindi makakarating. Kulang gasolina. Sino kaya yun nagpa-plug down? Magandang araw po. Magandang araw. Pakihatid po ako sa barya ng Birkino, pakiusap. Mamush, ikakatid ba natin siya? Bukas pa ang bus. Magbabayad ako ng 800 rubles. Sapat na ba yan? Swerte na ito. Siyempre, maupo ka. Oo. Ano bang nangyayari? Ayon ba ito sa mga patakaran? At ano ang pangalan ng baryo? Salamat po sa inyo. Mabait kayo. Siyempre, ihahatid ko kayo. Ano? Mag-isa na lang ba si Lolo doon? Nawala ako? Siyempre, hindi pwede yun. Hindi dapat iniiwan ng lalaki na mag-isa. Ganon din ang iniisip ko. Eh kung hindi, anong mangyayari? Ganyan talaga kaming mga lalaki. Hindi mo pagkakatiwalaan. Oh, grabe ang alog niya. Pakiramdam ko, hindi talaga tuwid ang manibela ko. Dapat ganito ang posisyon niya, pero agad akong lumiliko. Grabe, nanginginig talagang buong kotse sa kalsadang ito. Sobrang sama talaga ng coaching ito. Sige, come on. Magmaniko tayo ng maayos. Sinusubukan namin sa abot ng makakaya. Sa totoo lang, si Seryosa ay mabilis magmaneho gamit ang maliit na oka na ito. Hindi ko inasahan. Ang gaganda talaga ng mga bukirin natin. Hanggang abot tanaw lahat. Maganda ang kalikasan. Kalikas, ano? Grabe, ang galing. Malapit na rin ang Pasko ng Pagkabuhay. Oo, nako, gusto ko talaga makipagbasagan ng itlog. Oo, Pasko ng Pagkabuhay nga, puro itlog talaga. Magandang pista. Magandang pista, sobrang ganda. Nakalimutan ko na ang daan kung saan ako papunta. Walang problema, mahanap natin, makakalabas tayong lahat. Mahanap natin ang lahat, magiging maayos ang lahat. Ano yun? Nauna nang nagsimula to rito. At pinalanin ko ba gamit ang supot? Pinalalamig namin. Huwag kang mag-alala, Inay. Maasikaso rin namin ang lahat. Hindi ba tayo masusulo? Hindi. Kulang lang talaga siya ng pampalamig. Konting-konti lang naman. Eh, di malalasan tayo.
Oo, ngayon na natin to lahat. Bakit hindi kayo humihinto? Kasi kapag umaandar ka, mas mabilis siyang lalamig, mawawala lahat ng problema niya. Mawawala ang usok, mawawala lahat. Ayos na lahat. Tigil muna tayo. Kapag huminto tayo, baka tuluyan na tayong tumigil dito. Eh kung magliyab tayo, ano mangyayari? Hindi. Huwag kang mag-alala. Ayos lang lahat, Inay. Sobrang ayos talaga. Makakarating tayong lahat na yon. Siguro, hindi na ako sasama. Na ako naman, Inay. Kalimutan mo na yan. Ibabanyo na lang ako kahit saan. Huwag kayong mag-alala. Natatakot ako, bababa na lang ako. Hindi na ako sasama sa inyo. Ayos lang ang lahat na yon. Hindi, pabayaan niyo akong bumaba. Sasakay ako sa iba. Magpapara ako. Kung ano ang sabihin nyo, sige. Sige, sumainyo nawa ang Diyos. Good luck sa inyo. Paalam, ingat kayo. Talagang naawa ko. Siguradong hindi ako masasakal. Paalam. Paalam! Ayos to, tara na. Sige, bumiyahe ka na, gabayan ka ng Diyos. Magmaneho ka, gabayan ka ng Diyos. Diyos ko. Tapos na. Grabe naman. Ang kapal ng usok. Grabe, sobrang gulo nito. Kailangan kong huminga. Sobrang pagod na ako. Parang ganito yung mga upuan sa mga paliparan. Alam nyo, yung mga upuang hinihigaan mo, tapos minamasahe ka. Ang tagal ng masahe na to at mas ramdam ko sa kamay ko. Sa mga kamay ko kasi, hawak ko manibela. Paano naman kung alisin ko ang mga kamay ko sa manibela? Doon pupunta siya sa gilid ng kalsada. Hindi yun, Astig. Laging 20 takbo ko, ayos lang. Sa mga likuan, talagang hindi sumusunod ang manibela. Siguro sa labas, parang hindi mo maintindihan kung paano siya umaandar. Balas ko, kamas pa ang nakuha ko, ano? Oo nga. Hindi ko maintindihan kung paano ko pa mabibenta itong bulok na sasakyan na to. Eh, ano mayon? Basta makahanap ng buyer para dito. Si Seryosa ay nagmamaneho ng kumpiyansa. Pero dati, ibang seryosa ang pinapanigan ko. Lahat ay nagbago ngayon. At mukhang si Seryosa ang magiging leader. Nasaan na ba ang gasolinahan na yun? Grabe. Dapat meron dito. Dapat meron. Oh! Gasolinahan! Sa wakas! Nakikita! Nakarating din. May kaunti akong pera. Magpapakarga tayo ng pinakamurang gasolina kasi wala tayong ibang pagpipilian. Kailangan nating makarating. Grabe naman. Naku, nag-init na naman. Anong gagawin ko? Magpapakarga muna bago ayusin. Sana naman kahit papaano may nakuha tayo doon. Kahit konting gasolina lang para makarating tayo. At ano, yun na yun. Grabe, dati kahit papaano may matinong mga nozzle ng gasolina, pwede kang kumuha ng 1 litro, makakabiyahe ka ng 1 linggo, wala kang aalalahanin. Ngayon, wala na talaga, kahit ano. Grabe. Sige na nga, alis na lang tayo kahit pa konti-konti na lang natitira. May kaunti pang gasolina, makakarating tayo. Uy, pamilyar ako sa gasolinaang ito. Malapit lang dito. Kailangan ba nating salubungin ng bayani? Paano nalampasan si Seryosa? Malalaman natin. Umalis ka na! Tara na. Para sa tagumpay. Oceana. Sa wakas, papunta na tayo sa gasolinahan. Malapit na si Vyacheslav. Malapit na ang bintahan. Lahat ay malapit na. Ay, arangkada na tayo mga mahal ko. Tara na. Dapat paparating na siya doon. Sa tingin ko, sigurado yon, 100%. Hindi malayo yung gasolinahan dito. Mga 3 kilometro lang ang layo, maximum. Baka mas maikli pa nga. Ayan, may usok na sa kwarto. At nakita ko na si Slava. Ayan. Sandaliwan, papunta na ako sa iyo. Parang ito na yon. Oo, Gazelle, hintay. Grabe siya kung mag-usok. Ano to, Gazelle ba to o tren? Oh, parang nag-aapoy ako.
Grabe naman! Ayos yan! Seryoga! Seryoga, magandang araw po. Oh, grabe! Anong klaseng sasakyan ang ibinigay mo sa akin? Patayin mo na, Seryoja! Patayin mo na! Hindi na ito kalampag, pang junk shop na to. Kumulo na lahat yan. Ano ba yan? Nakikita ko ayun, kumulo na. Ayos lang yan. Ganyan talaga pag may gasel. Gusto mo minom? Oo. Oo nga, meron. Seryoga, gusto talaga kitang batiin dahil ikaw ang pinakauna. Sandali. Ano? Pinapahirapan na ako ng sobrang uhaw. Oo, yung pagkauhaw ko talagang medyo nagpahina sa akin. Ikaw na naman, palaging kakaiba talaga ang mga biro mo. Pero teka, siguro mas mahalaga para sa baby na to na makainom muna. Ayan, ayan. Nakatayo si Slavi. Yung bukangka ni Slavi. Ayos. Sige. Sa tingin mo, makakatulong yon? Siguradong makakatulong yan. Napansin ko, may usok hindi lang sa hood, kundi pati sa tambutso mo. Anong fuel ang ilagay mo? Yung pinakamurang fuel. Saan mo ba nahanap yon? Oh, naririnig nyo? Naririnig nyo? AK ang dumarating! Akushka! Siya ang pangalawang kalahok! Grabe! Oh, Slavik, kamusta? Ganon. Ano yun? Anong problema sa preno? Grabe. O, inumin mo, Akimahal, inumin mo. Hindi. Teka. Saan ka pupunta? Saan? Ayos ah. Sino to man tapang-tapang, ha? Seryoso, ano nangyari sa'yo? May gumawa ba sa'yo nito? Ano to? Hindi ka ba talaga naturuang magmaneho? Slava, ano ba tong sasakyan na to, Una sa lahat, ikaw mismo ang pumili nito. Gusto mo kasi ng Cam Azez. Uy, aalis na ako. Oo, umalis ka na. Ang gulo-gulo talaga nito. Ikaw, ang may gawa nito. O sige, kwento mo pa. Kumusta ang biyahe mo? Grabe to. Anong ginawa mo sa mga gulong ko? Wala akong ginawa. Ikaw pumili ng sasakyan. Pero sabay kayong dumating. Hoy! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Anong ginagawa mo? Grabe, Diyos ko. Para hindi naman kalakasan ang kalaban mo, no? Sinadya niyang manggulo. Gago talaga. Ngayon, siya na ang nangungguna. Seryoga. Ang kotse mo, pati tambutso at bumper, sira na. Parang nasayang lang. Wala nang saysay, subukan pa, seryosa. Nasa kanal na yon, wala pang pinto. Seryoso ka ba? Nagbibiro ka ba? Oh, hi. Ano nangyari yun? Sige, Sergey, abante. Lahat kami ay sumusuporta kay Seryosa. Oh, siya pa. Umaatras pa siya. Grabe. Sa tingin ko, wala nang ibang pagpipilian dito. So ang natitira na lang sa atin ay maghintay kung kailan may ibebenta ni Sir J ang kanyang gazelle. Pero alam mo, technically, halos nakarating ka na. Pwede mo nang simulan ibenta ito mula dito. Baka may bumili pa rin nito kahit ganito sa gitna ng kawalan. Teka, sandali lang. Ano? Hindi pa tapos ang karera. Hanggat hindi pa naibebenta ng isa sa mga kalahok ang kotse, syempre hindi pa tapos ang karera. Ibig sabihin, maaari akong magpatulong sa'yo. Ayon sa iyong mga patakaran, sa 10,000 rubles ay tutulungan mo akong ayusin ang aking sasakyan. Tama ba? Tutulungan mo ba ako? Grabe ka. Sa 10,000 rubles, ano bang kaya kong gawin para sa'yo? Gusto mo pa yatang ayusin ko ang wasak mong sasakyan tapos ibebenta mo? Siyempre, yan ang mga patakaran mo. Para sa 10,000 rubles. Hindi ko alam. Pwede pa ba talagang ayusin yan? May magagawa pa ba tayo dyan? Sa totoo lang, pwede naman, pero hindi libre. Alam ko namang hindi libre. Sige, tatanggapin natin to. Oo, Tatanggapin natin, sige. Pero kailangan mong kitain ang pagpapayos ng bawat pyesa ng sasakyan na to gamit ang talino mo. Sige, handa na ako. Handa? Oo. O sige, simulan na natin. Hamon mula kay Via para sa 10,000. Binyan ko siya natalo, Via. Matuto ka, Via, kung paano tapusin ang mga kalaban. Mayusok na kumalat sa kwarto. Oh, ano na?
Sa pagkakaintindi ko, malayo na ang lamang ko. Upang maibenta mo ng maayos at maganda ang kotse, kailangan mo itong gawing presentable. Ngayon, pupunta tayo sa car wash, lilinisin at papakintabin natin, ibebenta. At mapapasa kamay ko na ang tagumpay. Kaya akong talunin kahit sino, Via. Sino ang ilalaban mo sa akin? Walang problema sa akin, lahat matatalo ko. Ayan na ang car wash. Nandito na ako, aking mahal. Sige, lilinisin, vacuum at ipopolish natin ang kotse. Sa 5 minuto lang, mabebenta agad ang gandang to. Ay, ang ganda talaga. Kailangan na lang siyang picturean at i-post para ibenta. Sigurado mabilis siyang mabibenta. Sinasabi ko sa'yo, siguradong mabibenta yan sa loob ng 5 minuto. Ganun lang yon. Pag ganito naman, baby. Ay, ang ganda mo. Eto na, dinala namin ang kotse mo sa garahe. Seryoga, mahirap ang problema mong binigay. Suriin natin kung ano-ano ang mga sira dito. Natanggal ang bumper mo, parang ninata mo na. Wala tayong muffler. Natanggal pa ang pinto sa pinaka-importanteng sandali. At pang-apat, wasak na ang pintura at coating. Lahat sira, tanggal na. Puro kalawang at dumi. Sa totoo lang, body ng kotse pati ng sasakyan, nanginginig at gumagalaw. Totally sira na. At mahirap na talagang tawaging sasakyan to. Oo, sobrang pangit talaga. Hindi mo na kayang imaneho to. Hindi na to sasakyan, parang laruan na lang to na binubuo. Sabi ko na mahirap talagang tawaging sasakyan ito. At handa ka bang gumastos ng 10,000 rubles mula sa budget mo para makipaglaro sa akin? Siyempre. 5 tanong ang quiz. Kapag tama ang sagot mo, ayusin natin ang isa sa mga problemang ito. Pero hindi ako ang gagawa. At kailangan mong paghirapan ang pagkaka-repair ng bawat isa sa mga piyesang ito gamit ang otak mo. Tara na. At ang unang tanong ay ganito. Aling sasakyan mula sa klasikong linya ng Ziguli ang may pinakamataas na performance? 21.05, 21.07, 21.06, 21.01. Oo nga, talagang nakaka-interest yan. Sa totoo lang, agad kong naisip ang 21.01. Kasi silang nauna, parang mas marami ang nagawa sa mga yon. Pero mas kilala ang 21.06 at sa tingin ko, 21.06 ang tamang sagot. Final na sagot? 6? Oo. Tama yon. Sobrang dali naman ito. Pinakamarami sila. Palagi silang lumalabas noon. Tanong number 2. Ilang taon nang ginagawa sa inyo ang UAZ Bukangka? Mga pagpipilian sa sagot. 55, 47, 21 o 66. Kailangan kong alalahanin kung anong taon ng unang Bukangka. Sa tingin ko, ito ay noong dekada 60 o 70. Kaya sigurado ako, 66 ang sagot. Grabe, alam mo talaga yan. Sigurado, tama ang sagot mo. Noong nakaraang taon, nagdiwang ng anibersaryo ang Bukangka. 60 taon mula nang nagsimula sa conveyor. Ngayong taon, medyo pangit ang numero niya ngayon. 66. 2 sunod na tama, isa pang piyesa nakuha mo. Ang ikatlong tanong, mas mahirap. Alin sa mga nabanggit na sasakyan ang naimbento ng isang babae? Gaza 64 mo, Shishiga. Idordawo, Moskvich, 49. Sino ang mag-aakala? Oo, kadalasan mga lalaki ang mga ininyero. Pero dito ay babae, isang ginang. Kailangan pag-isipan kung anong maaring naimbento ng babae
pagdating sa paggawa ng sasakyan? Siguro mag-aalis ako ng mga pagpipilian. Sa tingin ko, hindi karaniwan ang sagot dito. Gusto kong sumugal at sabihin ito. Pakiramdam ko, ito ay shishiga. Anong ginagawa mo? Grabe! 3 sa 3 mga pare. Ang galing niya talaga. May nakuha pa siyang isang pyesa. Oo, totoo. Ang sasakyang ito ay naisip ng isang babae. Pero ang asawa niya ang nagsakatuparan nito. Sa likod ng bawat dakilang lalaki ay may dakilang babae. Tama yan. Sige, ikaapat na tanong. Medyo tungkol din sa sasakyan. Ano ang radius ng mga gulong na malayang nabibili na pinakamalaki sa buong mundo? R63, R70, R100, o R55. Sa malayang bantahan. Ibig sabihin pwede silang bilhin? Oo. Hindi ko nga maisip kung anong klaseng radius ang R100. Siguro, hindi maliit, oo. Pero hindi naman pinakamalaki. Sa tingin ko, ika-63. Final na sagot. Baka naman 70. Nagalangan ako, 70 o 63. Pero 63, 63. Grabe, ang galing niya. Oo, tama ang sagot niya. Ang mga gulong ng sasakyan na R63 ay pinakamalaki at ito ang pinakamalalaking gulong na mabibili sa merkado. At iginakabit ang mga ito sa mga dump truck na ginagamit sa minahan tulad ng mga sasakyan ng Belaz, syempre. At iba pang mga dump truck na pangminahan. Nakuha mo lahat ng pyesa para sa sasakyan mo. Sunod-sunod na tama ang sagot mo. Sige, pakinggan mo. Ika-5 tanong. Super laro ito. Walang choices sa sagot. At hindi ito tungkol sa sasakyan dahil mahusay ka pagdating sa mga kotse. Kung hindi mo masagot ng tama, hindi namin gagalawin ang pintura at body ng sasakyan mo. May gagawin kaming iba. Ilalagay lang namin ang mga piyesang napanalunan mo sa mga naunang tanong. Pero kung hindi mo masasagot ang super laro, mananatili pa ring sira-sira, cringe, at bulok ang pintura ng sasakyan mo. Ibig sabihin, ganyan pa rin ang mga gulong? O mga ganun pa rin, baka may konting pagbabago. Sige, laro tayo. Sige, tuloy ang laro. Super laro na ito. Ang ibig sabihin ng super laro ay wala nang pagpipilian ng sagot. Hindi mo ba pwedeng sabihin yun kanina pa? Hindi ko pwedeng sabihin nun. Anong taon itinatag ang RuTube? Ang video hosting kung saan eksklusibong lumalabas ang palabas na ito na pauwi sakay ng mga lumang kotse. Mag-isip ka, pag-isipan mo. Walang pagpipilian ng sagot. Sa pagkakaalala ko, ang pinakasikat na video hosting sa mundo ngayon ay itinatag noong 2005. Ang RuTube ay itinatag ng medyo mas huli bilang sagot ng ating sariling platform, lokal natin. Pakinggan mo, magtitiwala ulit ako sa aking kutob. 6 agad ang naisip ko. Dati, may 66, 63 at iba pa. Palagay ko, 1 taon lang sapat para sa mga kasama natin. Noong 2006 yun. Iyan na ba ang iyong huling sagot? Ang dami mong naging paliwanag, ang dami mong naging pag-iisip. Ewan ko, pero pakiramdam ko, nagka-computer ako noong panahong yon. At ewan ko kung bakit, pero parang nararamdaman ko na 2006, 2006, 2007, pero mananatili ako sa 2006. Sige, tinanggap ang sagot. At ayan, super laro. Nahulaan ba ni Seryosa? Oo, dahil sa matibay na lohika, tama ang sagot na yan. Ang RuTube ay tinatag noong 2006 team. Simulan na natin ang kanyang baterya, gaya ng ipinangako. Tara na! Oh, Sergey, kumusta para sa'yo? Tingnan mo na ang ginawa namin. Ginawa namin lahat, gaya ng ipinangako.
Naayos ang bumper, naibalik ang pintura, inayos ang tambutso at kinabit ang suspension. Ginawa namin ang lahat ng makakaya. Nakikita ko naman na ginawa niyo ang makakaya niyo, oo. Pero akala ko mas maganda ang kalalabasan. May hindi ka ba nagustuhan o ano? Hindi, mas maganda na ito kaysa dati. Sang-ayon ako. Pero para sa 5 tamang sagot, akala ko mas maganda pa. At nangako ka na magiging perpekto ito. Pakinggan mo, bakit ka ba nagsisimula ng ganyan? Masikip ang oras natin. Ikaw mismo ang nagsabi na kailangan mo nang magbenta sa lalong madaling panahon. Para sa'yo naman ang pinaghirapan namin. Hindi, ayos lang lahat. Mahusay. Salamat. O siya, sana magtagumpay ka sa pagbebenta. Kami ay babalik na sa van, abangan ang susunod na mangyayari. O ayos, naging maayos ang lahat sa tingin ko. Tara, tingnan pa natin kung kamusta na ang bentahan ng ating mga kalahok. Assalamualaikum kapatid. Hello? Kumusta ka? Oo, unti-unti lang. Inihanda ko para ibenta. Oo, ayos lang naman. Ito ang kailangan ko. Ano, magkano? Ibibigay ko ng 100 at 2. Opa, pang kotse, matagal nang madumi, di ba? Ano ka ba? Kakagaling lang sa car wash. Hindi mo ba nakikita? Ayos, may kilometrahe na? 85,000 lang ang kilometrahe nito. 85,000. Oo, matibay pa shocks at buo pa plato. Walang bitak. Gets. Ayos lahat. Parang bago talaga siya. Kunin mo na lang at gamitin. Mag-enjoy ka. Magkano? 100 at 2. Sandali, tol. Bakit 100 at 2? Siyam na po lang. Tigilan mo nga. Ano ka ba? Hindi. Siyam na po lang siya. Para sa kanya, maliit lang yan na pera. Kayang-kaya pa ng kotse na to na bumiyahe ng matagal. 100 at 2. O sige, pinakamarami na ang 100 pa. Pwede pa akong bumaba. Mukhang hindi pa maganda ang lagay ni Sir Yoga ngayon. Kumusta naman ang ating Turbo AKA? Magandang araw. Kayo po ba ang nagbebenta? Oo. Kumusta, Sir Yoga? Kumusta, Roman? Shit. Ganito na ngayon ang kotse. Anong binibenta ninyo? Kailangan ibenta. Ang loob mukhang nilinis na ng gusto. Tama ba? Oo. Lahat dito ay medyo nilinis na. At ano nga pala ang presyo doon? Magkano ang naging presyo ninyo? 7. 70. Oo, 7. Dumagana lahat, di ba? Oo. Ayos lahat. Komportable, maginhawa, gandang handling. Ilaw, mga bumbilya, lahat ay umiilaw. Ayos lang ba lahat? Oo, syempre. Ang kontrata ng bentahan, kung sakali, kumpleto lahat, di ba? Sa inyo? Oo, syempre. Malinaw na ekstrang pyesa ito. Magtatawaran ba tayo? Oo, 70 na talaga ang pinakamababa. Talagang hindi nyo babawasan kahit konti? Hindi, 70 talaga. Oh, kahit sa maliliit na bagay tulad ng hawakan, mura lang ang pyesa at madali namang bumili ng mga ito. Salamin, hawakan at iba pa. Kaya siguro mga 65 na lang. 70. Ibigay mo na lang ng 65, ayan mismo. Kailangan ko talaga ng kotse, seryoso. Para lang magliban ng kaunti, maliit lang, magandang presyo, sa totoo lang, 70. Pero 65 lang talaga meron ako. 70 ang kailangan. Sige na, 65 ang presyo, grabe, sobrang ganda para sa kotse na to, 65, pero 70 talaga, ayos na. Sige, sandali lang, titingnan ko. Grabe, may 5,000 naman ako sa card, pwede kong idagdag. Talagang 65, hindi talaga pwedeng 70. 65, ngayon na mismo, kukunin ko ang kontrata. Ako na ang bahala sa lahat. Ibigay mo na sa akin ang mga susi, tapos na, ako na. Sige, tar, 65. Ayos ka, maraming salamat sa'yo. Tara, gawin na natin agad ang kasunduan sa pagbili at pagbenta. Teka, sandali. Bawal yan, sandali. Itigil ang laro. Sandali. Sige, ang tatak natin ay AK. Oh, doon. Sige, AK. Hello. Hello, Sergey, sandali lang. Huwag kang alis o magbenta. Ibinibenta ko ang kotse. Paparating na kami, makinig ka at puntahan ng bentahan ng AK. Ngayon, pipirmahan na natin lahat at tapos na. Gaya ng napag-usapan, ibibigay ko na sa'yo ang 65 at tapos na. 10 minuto, sandali lang, may kaunting aberya dito. Anong ibig mong sabihin? Kanina lang, ayos naman lahat para napagkasunduan na natin lahat. Darating na siya at pag-uusapan natin. Sino darating? Via. Sino naman yan doon? Siya ba may-ari ng kotse? Oo, siya nga. Ibig sabihin, ninakaw mo ba sa kanya? Hindi ako. Ayusin natin ito sa 10 minuto. Ano yung sinasabi mo tungkol sa 100 na? Sa mga yan, kaibigan. Mabenta lang, kukunin ko na. Hindi. Kailangan ko ng 100 para sa alaga kong ito. Ano ka ba? Hindi ko rin kayang 100, tol. Siyem na po, handa akong ibigay ngayon din, Tash. Hindi, ako rin. Ito na ang pinakamababang presyo ko. Yun na, 100 lang. Hindi pwedeng mas mababa o mas mataas pa. Tol, sorry, hindi ko kayang 100. Bigyan na lang kita ng numero ko. Kung sakaling magbago isip mo, tawagan mo ako. Sige, ayos na. Napagkasunduan na natin na yon. Oo, heto, kunin mo.
Ayan, kung sakali lang. Sige, bakang ka. Oh, may reserbang plano naman tayo pero hinihintay pa rin natin ang ating 100,000. Eh ano naman? Anong mga problema ba ang pwedeng mangyari doon? Teka. Laro! Tapos na. Lubos kaming humiingi ng paumanhin. Sino? Ako. Ako ang host ng Pauwi gamit ang mga bulok na kotse. Sergey, kailangan nating mag-usap tungkol sa isang bagay. Ako ba to? Dumating naman ako para bumili ng kotse. Parang ganun. Ayos lang ang lahat. Ito, Oo, nangyari yun. Nakita ko. ayos lang. Huwag mag-alala. Hindi nyo mabibili ang sasakyan ngayon. At baka hindi nyo na ito mabili kahit kailan. Tara, usap tayo. Pasensya na kung ganito ang nangyari. Kunin nyo ang sasakyan. Kukunin natin ang sasakyan na to at sumama kayo sa akin. Anong nangyari? Ipapaliwanag ko sa iyo ngayon kung ano ang nangyari. Mga kaibigan, ngayon lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng ating palabas. Medyo nabigla ako. Tara, tuklasin natin ito. Sarega, nakarating ka sa syudad. Ayos naman lahat maliban sa mga pag-over at iba pang maliliit na problema. Tama ba? Oh, ayos lahat. Magkano mo dapat ibebenta ang kotse mo? Sa siyan, naput siyan na libo. At kumusta ang naging takbo? Wala naman, hindi ko naman naibenta, pinutol mo kasi ako. Tama naman. Naibenta ko naman talaga. Ayun, isipin mo. May tao tayo nakabenta, magaling. Pero sa totoo lang, hindi pa rin lubos. Salamat sa Diyos at nakarating ako sa huling sandali at napahinto ko ang laro dahil sa daya, dahil sa pandaraya. Si Seryoza gusto niyang idagdag ang 5,000 niya para maging 70,000 rubles. Sa totoo, magkano mo talagang gustong isara ang deal? Sa 65. Tama. Narinig ko lahat. Pero sa totoo, 70? Hindi totoo yan, seryoza. Ang tanging patakaran sa pag-uwi gamit ang lumang kotse ay kailangan mong ibenta ang kotse nang hindi bababa sa itinakdang halaga. Nagpapanggap tayong buy and sell, ngunit hindi nila isinasama sariling pera sa transaksyon, kaya hindi sila nagtatagal sa negosyo. Disqualified ka na, ibaba mo na ang mga daliri mo. At kung isa na lang ang natitirang kalahok, siya na ang panalo. Binabati kita. Palakpakan natin si Seryoga. Ikaw, bakit ka pumapalakpak? Ano ka? Sika ka ba? Oh, tama na, kalma na lahat. Ano bang nangyayari? Ngayon magsisimula na ang pinaka-interesanteng bahagi ng ating palabas. Pagwasak ng kotse. Tara na. Kahit na sobrang nanghihinayang ako na sirain to, ang tagal kong pinaghirapan to. Well, halos pinaghirapan ko naman. Dumating ng paborito kong parte ng palabas na pag-uwi ng balde. Wasakan na. Sige, mabilis natin tatapusin yan. Si Seryoga kumikita ng 100,000 rubles at makakakuha pa ng gazelle. Ayan, pwede mo na yung gamitin sa pagbiyahe. Pwede mo yung ibenta, gawin mo kung anong gusto mo. At ikaw naman, mandaraya kang Seryeja. Pati nga ang yebe, bumagsak na. May niyebe sa kalagitnaan ng Mayo dahil sa ginawa mo sa programa natin. Wawasakin namin ang kotse mo. Wala kang makukuha. Ipatawag ang mabibigat na makinarya. Baka may huli ka pang sasabihin? Sa tingin ko. Ay hindi na malaga. Wasakin niyo siya. Agad itong nabasag. Pinipisalan niya na parang foil. Sa pinto, tingnan mo, tapakita pa nila ang mga pintong buo pa. Grabe, tumama na ang harapan. Seryoso, sabihin mo. Grabe, nabaluktot niya talaga yan ng husto. Stig!
Sige na, pigayin mo siya ng maayos. Oh! О, ito ang wrestling! Wrestling ito, стилом Крусо. Wow! Oh! Ayos. Ayan! Buo na siyang kasya sa inyong pala. Nati! Pulbos! Wala na, talo na. Wala na natira sa akin. O tara na, lumapit tayo at tingnan natin kung ano nangyari sa ating kandidato para sa panalo ngayong araw. Pero sa totoo lang, kandidato na natalo. Dinurog siya. Talagang winasak siya. Wala nang natirang buo dito. Oo. Hindi ko na alam kung saan ako kakapit. Oh, manibela, mga pare. Ha! Manibela. Tingnan nyo, pwede pa itong imaniobra. Karaniwan, lahat ng natalong sasakyan sa palabas namin ay dinadala sa junk shop. Dito, gumawa ako ng exception para ipaalala sa'yo si Rieja. Bawal mandaya o manloko. Sa'yo na ang manibela. Salamat. Naririnig nyo ba ako habang nasa manibela? Oo, tingnan nyo. May nakita ako sa ilalim ng upuan ng driver. Ano to? Ha! English na stout. Oo nga, gaya ng sinabi ko. Sommelier ng beer. Mga kaibigan, salamat sa panonood ng episode na ito. Sana nagustuhan nyo. At huwag niyong kalimutan, Na sa pwesto ni na Seryoga at Seryosa, kayo rin ang pwedeng mapunta. Madali lang, sagutan nyo ang form sa description at maaari kayong sumali sa pauwi sakay ng mga bulok na kotse. Tulad ni Seryoga, makakakuha kayo ng kotse at pera. kasama niyo ako, Vyacheslav Ismailov o Buhay Via. Huwag kalimutang mag-subscribe. Paalam.